kanaya handaya kaya rabashikaya kaya rababababasakaya rahandi. Yorobosho kanaya rahando yorobabababa kaya rabashika naya rahandi. Yorobosho kanaya rahandi kaya rababababasika naya rahandi. Hallelujah, hallelujah, kaya rahando yorobosho kana. Yorobabababasika. Come on, let's speak in tongues. Hallelujah. Shukorobo shukanaya rahandaya. Stir up your spirit. Shikanaya kaya rabababababa kaya rabababababa sikanaya kaya lalalalalalahandi. Yurobo shukanaya kaya rabababababa kaya la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 . Yarahaya rakaya rab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 a sakatataralalalahaya rababa. Yurubabababababa sikanaya kaya rababababababa sikatataralalalahandi. Yorobababababa satantaralalara kaya rabababababa sikanaya rahandi. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord. Anuman po, Panginoon, yung paghahadlang ng kaaway, Lord, winawasak po namin ito sa tanging pangalan at makapangyarihang Diyos sa lahat, Panginoong Yesus. Lord, dinideklara po namin mararanasan ng bawat isa patuloy yung breakthrough na nagmumula po sa inyo. Lord, spiritually, physically, emotionally, we speak and declare breakthrough sa bawat sa amin in the name of Jesus, O Lord God. At ikaw po ang aming breakthrough, Lord God. So pamamagitan nyo, sa presensya nyo po, Panginoon. And we allow you, Holy Spirit, to move mightily in this place, O Lord God, declaring for the empowerment, Lord, of your Spirit, your Word, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, kung gaano napakamakapangyarihan ng iyong salita, sa pagtanggap po namin ng iyong salita, Lord, may strengthen, may empower po ang bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus, so Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, at naniniwala po kami, patuloy po kayong kikilos sa bawat sa amin. Thank you po, Lord, in Yeshua's name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay makakaupo na. Shalom po sa inyong lahat, maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin sa online. Shalom po sa inyong lahat. Thank you po, Lord. Mabuti ang ating Panginoon. Amen. So, nung kahapon lang pala. No, kahapon po nag-celebrate tayo ng ika-9th year anniversary po ng ating church sa Cainta. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! At may mga ibinalik ang Lord, yung mga dating inactive, nakita po natin doon. Mabuti ang Lord sa kabila ng marami pong mga hinarap, ng mga challenges, pero still, nandyan ang Diyos at nakikita po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, kumikilos si Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Pwede po ba nating basahin ito? Matthew chapter 4, verse 4, 1 to 3, fire. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Sino po dito mga mahilig sa tinapay? Sa bread. Ay, si Esang daw. No, pares tayo. No? Pero sinasabi po dito, specific. Tinatanong ko nga, Lord, anong title ng mensahe ko? Ang title lang po na nilagay ko dyan man shall not live by bread alone. So, sinasabi po dito, ibinanggit yung bread. Sabi mo nga, bread. No? Specific. Bakit po kaya? Mamaya malalaman po natin. Na ba't in example ng Panginoon, yung bread. No? Kaya tinanong ko po, sino mamahilig dito sa bread? Lalo na yung mga monay na mainit, bagong luto, tapos may kape ka, ayan, yung black coffee lang na nako po. Tapos pag ganun mo, peanut butter, no? Pagka ganun mo, mainit-init pa, tapos yung labas malutong-lutong. Wow, ang sarap naman nun. Yun nga lang, wala na yung pandisalan po natin sa baba. Kung gusto nyo
So parang di ba ang sarap po, mamaya malalaman natin, bakit ba in example at binanggit ng Panginoong Yesus itong bread na to? Sabi po dito, bread is more than a universal food. Yan, lalo po noon, no? The Israelites, kung mababasa niyo po ang Bible, o di ba binabasa po natin ang Bible, ilang beses na naririnig po natin o nababasa natin na may bread, no? Nagbe-bake sila ng bread. Talagang, lalo po ngayon sa Israel, ang laki ng mga bread nila doon. Talagang bread. Ang sasarap na kanilang bread, iba-ibang klase. Parang nung general conference namin, dun sa breakfast namin, wala akong natikman na bread kasi parang pagtingin ko pa lang, iba-ibang klaseng tinapay. Grabe. Talaga naman po, ang gagandang tignan. Sabi, it is a universal food. The Israelites kept 12 loaves of the altar at all times. In the Old Testament, bread was the basic food that supported life. Noon po, sa kanila, parang ito yung natin, kanin, no? Sa atin, parang di mabuhay daw nang walang kanin. Kanin! Kanin! Kaya kahit mataas na ang sugar, kanin! No? Pero sa kanila po, in the Old Testament, napakahalaga sa kanila ng bread. Tingnan niyo po napakahalaga sa kanila ng bread. Bakit? Ito po yung basic food nila para sila po'y mabuhay. Kaya sabi ng Panginoon dito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao. Or pwede natin sabihin ngayon, hindi lamang sa kanin nabubuhay ang isang tao. Noon kasi sa kanila, alam ni Jesus, mahalaga sa Israelites, mahalaga sa mga tao, yung bread. Parang kung walang bread, hindi tayo mabubuhay. Kaya nung sila'y nagutom in the wilderness, binigyan sila ng Panginoon ng manna from heaven, na nag-uulan ng food. Sabi yung parang flakes daw po yun, na maliliit, na kung saan ready to eat na. So sabi in the Old Testament, sa kanila, yun yung kanilang basic food para po sila mabuhay. Pero pinaalalahanan sila ng Panginoon, maging tayo po. Sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao. Amen? Kundi saan daw po? But on every word that comes from the mouth of God. Kundi dapat tayo ay mabuhay sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng tayo po'y kain ng kain at sinusuportahan yung physical na pangangailangan. Pero yung spiritual, napapabayaan natin. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pabayaan yung spiritual na buhay mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Huwag natin ngayon maging malnourished yung ating spiritual na buhay. After Jesus fasted for 40 days in the wilderness, He was hungry. Tama po, sinabi sa salita ng Diyos. Di ka ba naman kumain ng 40 days? Ayan mga kapatid, malapit na tayong mag-fasting, no? Sabi si Jesus ay nagutom talaga. At tayo nga, yung hindi ka kumain ng isang araw, isang segundo ka. Gutom ka na. Parang ako ngayon, medyo nagpaparinig yung tiyan ko. No, di ba parang tayo, ang bilis magutom. Kaya sa atin daw, lagpas 5 ang ating meal. May breakfast ka, no, bago ka pa lunch, meron ka pang gitna na kinakain. Pagka-lunch mo, pagkatapos mo man-lunch, magkakape ka, kasama ng tinapay, no? Tapos mag-snacks ka, tapos pagkatapos mag-snacks, mag-dinner ka, pagkatapos mo naman mag-dinner, sabi mo pa, parang gusto kong pa. Kakain ka pa. Meron pa dito, Brother Jan at Brother Jab, upuan. No? Ang dami nating meal. Pero si Jesus, nung siya'y nag-fasting ng 40 days, sabi, He was hungry. Given that Jesus was in the wilderness, however, sinasabi po ng mga scholars, no, He might have gone entirely without food and only taken in water. His body would have been aching to eat something
Naniniwala po ba tayo doon na si Jesus, kung paano po tayo nagugutom pag hindi po tayo kumakain, nung time na yan, na nag-40 days si Jesus, siguro talagang nararamdaman ni Jesus na kung ano yung nararamdaman po natin pag gutom tayo. Bakit? Kasi 100% tao po siya nung time na iyan. Tayo po, yung isang meal ka lang na hindi makakain, talagang ang ingay na ng tiyan mo. Ang dami ng naglalaban ng daan sa no? Ang ingay na, tapos eto na, mainit na ulo mo. Pag nakakain ka na, parang refresh ka na ulit. No? Si Jesus, sinasabi ng mga scholars, talagang nararanasan niya, o naramdaman din niya yung parang siguro masakit yung Ako po, naranasan ko din yung mag 40 days fasting. Talagang yung sasabihin mo, makakaramdam ka na nahihilo ka, no? Makakaramdam ka talaga na parang, talagang parang gutom na gutom ka. Pero sabi ko nga, salamat sa Lord kasi yung time na iyon, wala naman po akong work noon. Kaya ako'y nasa church lang noon. Kami ni Pastor Jeff. Tapos nagpapasalamat kami sa Lord kasi yung pagkatapos ng 1 week na medyo talagang challenge, no? Pag after naman po nun, yung mga sumunod na araw hanggang 40, parang sanay ka na wala kang kinakain. Ito nga lang po ako na hindi muna magko-coffee. Sabi ko, salamat sa Lord, kaya ko naman palang hindi mag-coffee. Kasi nung mga nakaranas ako talaga ng aray, naku. Na-acid ako. Kaya talagang hindi ako nagkape. Kaya parang yung kape ko na lang ulit, nung lang. Ito lang po, nung magawain natin itong paano tayo ng kainta. Sabi ko nga kay Sister Angie, kaya ko palang hindi magkape naman. Kaya ko pala, no? Pero mabuti po ang Diyos. Si Jesus, nung siya yung nag-40 days fasting, nakaranas din siya ng gutom. At imaginein mo na lang, yung time na ikaw ay gutom. Eto kapatid, 40 days ito. 40 days ito. So parang ganun din si Jesus dahil tao po siya. Satan's first temptation to Jesus is designed to exploit his human. Tinira o tinarget yung pagiging physical ni Jesus. No? Kaya sabi sa kanya? Sabi, he challenged Jesus to turn rocks into loaves of bread if he is the Son of God. No, tinarget agad kasi alam ni Satan na, 40 days, gutom ito. No, baka nasasabik na ito sa pagkain. Pero hindi alam ni Satan, si Jesus ay babad. Babad sa salita ng Lord. Si Jesus, we worship, alam mo yun, in the Spirit. So, challenge ni Satan at tinira agad yung physical. Kaya sinabi ni Satan sa kanya, sige nga, kung ikaw nga yung tunay na Diyos, gawin mo ngang tinapay, itong batong ito. Bato ko yun sa'yo yan no? Pero sabi po Satan knew Jesus was God's Son, and so did Jesus. The point of the temptation in that remark is to provoke Jesus into acting independently of God the Father. Kasi si Jesus, alam po natin, every time na binabasa natin yung word ng Lord, lalo na pagdating sa John, lagi sinasabi ni Jesus na kung ano yung naririnig niya sa Father, yun yung kanyang ginagawa. Amen. Kaya maging ganyan po ang ating puso. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin, yun yung ating i-desire na mangyari po sa ating mga buhay. Satan's goal is to cause Jesus to sin through exercising his own will instead of the Father. Gusto ni Satan na kung saan, Diyos ka rin naman. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Parang kaya mo naman gawing bato. Totoo, kaya naman ni Jesus. Gusto ni Satan na kung saan ilayo si Jesus doon sa sinasabing heart ng Son, doon sa Father. At heart ng Father doon kay Jesus. Gusto ni Satan na kung saan hindi, gumawa ka na lang ng sarili mo. Gawin mo itong batong ito na tinapay. May makakain ka pa. But Jesus understood clearly that the
Father meant for him to endure temptations in his physical weakened conditions. Kapatid, itong papasok na March, magkakaroon po tayo ng fasting. No? Inuunahan na tayo ni Lord. No? Pwede bang pag ikaw nagugutom o nakakaranas ka sa fasting natin, deklarahan mo yung tiyan mo, man shall not live by bread alone. Ay, March 1 na pala ngayon. March na. No? Magpa-fasting po tayo, Daniel's fast. Itong gusto ng kaaway, na kung saan, gawin po natin kung ano yung gusto natin. Yan yung gusto ng kaaway. Yan yung inilalagay ng mundo. Do what you want. Do what you want to do. Yan ang ginaano ng kaaway. Sige, gawin mo kung ano yung gusto mo. Naririnig niyo po ba yan? No, naririnig natin lalo yan sa mga social media. Hanggat wala kang tinatapa, natatapa ka na, gawin mo kung ano yung gusto mo. Kapatid, dapat ang puso at isipan natin, ang buhay natin, gagawin natin kung ano kalooban ng Diyos. Amen! Pero andyan ang kaaway. May mga maririnig ka. At talagang ititempt ka na gawin mo kung ano yung gusto mo. Ganun ang gusto niya na gawin ni Jesus. Jesus resists each temptation. While quoting from Deuteronomy in that passage, Moses is addressing the Israelites just as they are preparing to go finally enter the promised land of Israel. Basahin po natin Deuteronomy chapter 8 verse 2 to 3. 1 to 3 fire. You shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Sabi mo sa katabi mo, may testing talaga. No? Bakit daw po tayo tinitest ng Lord? To know what is in your heart. Tinitest tayo ng Diyos. Bukod sa sasabihin mo para tayo patibayin ng Lord, kundi ma-expose ano laman ng puso natin. Susundin ba natin ang Lord? Gagawin ba natin ang kalooban ng Diyos? O masusunod pa rin ang kalooban natin? Kapag may challenge na pagdating sa finances, sinong nasusunod? Si Madam. Mga financer daw ang nasusunod. No? Pag ikaw may challenge sa finances, I encourage you, ask the Lord, kapatid. Ask the Lord, Lord, ano pong kailangan namin gawin? Lord, ano pong dapat? Lord, saan kami lalakad? Ito pong ating challenge, hindi challenge, kundi bagong pinapalakaran ng Lord sa atin. Nagpipray tayo ng bagong place of worship po natin. And we believe na meron na. May inihanda na ang Lord sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo magmumurmur, hindi tayo magkukomplain na, ano ba yan, sa binangonan na naman tayo? Hagdan na naman, pamasahin na naman, ano ba naman yan? Hindi tayo magrereklamo. Amen. Kasi alam natin, may purpose ang Lord, may ginagawa ang Lord, may inihanda ng Lord, may testing ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang, dapat alam mo. Dapat alam natin ano kalooban ng Lord, ano purpose ng Panginoon, ano yung lesson na gusto ng Diyos matutunan natin. Bakit nangyari po sa atin ito? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi tayo magrereklamo, kapatid. Amen? Hindi tayo magrereklamo katulad ng mga naranasan ni Moses sa mga Israelites. Amen? Sabi mo sa katabi mo, saglit lang to. Amen? Hallelujah. Sabi mo ulit, tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga-tiyaga lang. Hallelujah. Sabi, and He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives, ano daw po? By every word that comes from the mouth of God.
Kasi sa kanila noon, basic food yan nila to support their lives. Para sila'y mabuhay, yung bread. Kaya sabi ng Panginoon, oy, 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 hindi lang sa tinapay at hindi lang kayo dyan mabubuhay. Kundi dapat mabuhay ang isang tao sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, I encourage you. Para ikaw ay gumanda ang buhay at ikaw ay magkaroon ng buhay at maging buhay. Ang buhay mo. Mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Base at ayon sa salita ng Panginoon. Jesus tells Satan that he will live on obedience to the Father's word. Yan yung madalas naririnig natin sa Panginoong Yesus. Tuwing binabasa natin yung word ng Lord, na kung saan, kung ano yung sinabi ng Father, yun yung aking ginagawa. Ganun si Jesus, ganun ang puso ni Jesus. Ganun ang heart niya. Obedience to the Father's word. And I pray in Jesus' name, ganun din po ang ating heart. Amen? Susunod tayo doon sa sinasabi at salita ng ating Father. Salita ng Diyos. Sabi, obedience to the Father's word and giving into His appetite for food. Ayan na. Pagdating sa pagkain, ayan na, nanggigigil tayo pagdating sa pagkain. Lalo na ngayon, parang medyo, no? Lalo na pag nakakita ka na yung sasabihin mo, lasagna. Ayan. Lalo po ngayon, di ba yung parang ang daming mga nagbablog na nagluluto-luto? Naku po, yung minsan may napanood ako doon, yung babae na makapal yung kanyang blush on. Pag siya'y kumakain ng kanyang niluluto, yung parang naka-close up pa talaga, yung parang, tignan mo to, nagluto ng ano siya, ng lasagna, na sabi niya, ito pong madaling luto. Yung hindi ka na magpapatong-patong. Lasagna nga ba yon yung mga malalapad? No? Andiyan na yung kawali, tapos inano niya na doon, ginisa na doon, inano na yung sauce, ipinatong na lang niya doon yung mga yung parang ginawang spaghetti. Nilagyan niya ng cheese, sa ibabaw, tapos tinakpan niya, pagka ng kawali, pagka ganun niya nung ang cheesy. Yung pag ikaw nanonood, parang, biglang may ka na. No, yung parang pag ikaw nanonood, wow, parang maya-maya, gusto mo na rin gumawa. Gusto mo na rin kumain. Alam mo, yan yung impact, yan yung target ng mga nagpo-promote. Yan talaga yung mga promotion, yung mga commercial. Example sa mga food. No? Yung mga billboard po dyan, meron po yung purpose kung bakit po may billboard. Isang purpose po halimbawa, ikaw nasa sasakyan, nakita mo, nakaganon si Piolo Pascual sa pizza. Di ba yung parang, ang sarap. Maiisip mo agad mamaya baba nga tayo, may pizza ba dyan? Pag nakita mo may Jollibee, yung chicken joy nila, parang ang sarap. Maya-maya, sasabihin mo, Jollibee tayo, mag-drive-thru tayo dyan. Kasi yun nga po yung promotion. No? Kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa atin, sa oras na ito, that we must obey God according to His Word. Amen. Na kung saan si Jesus, kahit na siya'y tinempt ng kaaway, dun sa time na siya po'y fasting ng 40 days, nananatili pa rin kay Jesus, na kung saan susunod siya sa kung ano sinasabi ng Father. Amen. Sabi, then giving into His appetite for food. Kaya nga sabi ni Jesus, ang food niya, daw po? Is to obey the word of the Lord. Yun daw yung kanyang pagkain, ang tindi naman. Sabi po dito, man shall not live by bread alone. But, daw po? But on every word that comes from the mouth of God. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, mas kailangan natin ng word. Amen. God wants us to fix our eyes on Him and on His word, whatever situations we have.
We must focus on His Word. Ano man pong sitwasyon, meron po tayo. Masaya, hindi lamang po malungkot. Kasi minsan kapag sobrang saya, overwhelmed ka, nakakalimot na sa Lord. May challenge, we must focus on His Word. Ano ba sinasabi ng Word ng Lord? Makapangyarihan ng Word ng Panginoon, kapatid. Kaya kung tinitempt ka ng kaaway at binubulong-bulungan ka ng kaaway, gayahin mo si Jesus. Stand on your faith. Isigaw mo yung Word ng Panginoon. Ako po, nararanasan ko yan. Yung nakakaramdam ako ng parang lungkot. Yung minsan parang, ano kaya? Parang, alam mo yun, yung pamuni-muni ka. Kaya dapat focus tayo sa Lord eh. Yung pag ikaw yung umano ka lang na tapos iisipin mo yung mga pagsubok, challenge, talagang parang ayoko na kumain. Yung nagiging ka na, tawag doon? Nagiging emo. Napapa-emo. Do? Pero alam mo yung minsan, talagang kailangan pong labanan. Ang gagawin ko talaga, Lord, excited po ako. Lord, sasabihin ko, masaya po ako. Lord, hindi po ako malungkot, masaya po ako. In Jesus' name, Lord, marami po kaming pera. Lord, ganito, ganyan. Lord, ganyan. Supernatural, mararanasan po na. Lord, hindi po kami pagod, excited po kami. Pansin na pansin ko, naiiba talaga. Naiiba. Kagabi, pag-uwi po namin, actually, nung pa lang, kahapon ng umaga, sabi ko, biglang sumakit talaga yung yung ulo ko. Yung parang mula dito hanggang sa batok ko, sabi ko, sakit talaga. Pero hindi ko gaanong pinapansin. Pray lang po ako. Punta kami dito sa Binangonan, si Pastor Jums. Kaya wala akong karapatan magreklamo kasi si Pastor Jums, hakot dito, hakot dyan. Siya pa yung magta-tricycle, no? Sabi ko, wala akong karapatan magreklamo. Pero ang sakit po. Hanggang sa pag-uwi, sabi ko, salamat na lang sa Lord. Sabi ni Israel, no, mami, you just sit there, sit down. I will massage you. Nako, minasage ako ng dalawa. Tapos, ang tindi niyan, pinatulog pa ako, kinantahan ako. Sabi ko, tapos sabi ni Ahaba, louder. Alam niyo po ba, pinapatulog kami yan ni Israel. Pag kumanta na yan ng, Shalom! Kahit nasan kami, nagugulat kami, Shalom! Bigla na lang sa tricycle, bigla na lang, Shalom! Nasa kami, Save More. Nila si Angie, para nag-withdraw kami. Tapos sila nandoon, banda doon, sa may nag-park pa doon. Sabi si Sir Angie, hala, naririnig ko na si Shalom. Paano ba naman kahit malayo? Shalom! Naririnig na namin. Pero nung nasa tricycle kami, kinakanta ni Israel yun. Pinagpipray ko talaga din yun, Lord, Shalom. Di ba kahapon po ang init? No, yung kahapon ang init, nung tanghaling ngayon, sabi ko, Lord, Shalom. Kapatid, in whatever situation na meron ka, sabi ko nga, hindi lang po sa problema, maging sa kagalakan, sa blessing, mag-focus tayo sa Word. Huwag tayong lumihis. Amen. Focus on God's Word. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, focus ka sa Word ng Panginoon. Hallelujah. In order to overcome during a time of trial and temptation, we must focus our attention on God's Word. Saan ka? Nasaan ang attention mo, kapatid? Dapat doon tayo sa Word ng Panginoon. Kung ikaw may walang mahugot, magbabayaran na, dadating na si Anna Bill. No? Kung andyan na may mga bills na, naku po, ipag-pray mo lang sa Lord yan. Dadating. Nararanasan po namin yan.
Yung parang dumadating kami kasi sa wala eh. Pero nagugulat po kami at naa-amaze kami sa ginagawa ng Lord. Biglang may dumadating. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Focus tayo sa word eh. Ano ba pangako ng Lord? Ang daming pangako ng Diyos. Pag may sakit, focus ka sa word ng Panginoon. Ano ba sinasabi ng word ng Lord pag may sakit? Amen. Alam niyo po yung sinasabi ni Brother Nong, si Jella kasi umatin ulit. Kahapon, ay nako, nakakwentuhan ko si Jella. Sabi ni Jella, Pastora, nagpapasalamat talaga ako sa Lord. Sabi ko, papasalamat talaga ako sa Lord. Ang tindi po ng naranasan ni Jella. Karamihan sa atin po, alam po ang istorya niyan. Kahit kasama pa sila Pastora Angel, Brother Ray, sila Princess pa yung nag-ano noon doon. Grabe po yun. Dumating sa time na hindi na po yun marunong magbasa. Scholar siya eh. Kaya lang dumating yung time na talagang, tawag dito, yung nagkaroon siya ng problema sa kanya pong utak. Di siya marunong magbasa, di marunong magsulat. Pero magaling po yun ha. Scholar, matalino. Biglang naging hindi marunong, nananakit. Alam po nila, brother. Kaya paulit-ulit si brother, no, pag magte-testify po iyon, yun ang laging kanyang testimony na pinagaling ng Lord si Jella. Nung time na nagba-Bible study po tayo doon, di po siya marunong magbasa. Di marunong magsulat. Kasi parang biglang naging ganun po. Nagkasakit siya ng ganun. Sabi ko sa kanya, offering ba yun, Pastor Jums, no? Ay, hindi. Basa muna. Basa ng Bible. Sabi ko, hindi, kaya mo yan, Jella. Sige, Pastora, hindi ko po alam eh. Hindi ako makabasa eh. Hindi, kaya mo yan. In Jesus' name, mababasa mo yan. Maya-maya, nagbabasa. Ako, gulat na gulat kaming lahat. Nasaksihan namin, gulat na gulat. Sabi na, amaze kami, grabe yung ginawa ng Lord. Ngayon po, college na ulit, nangunguna sa ranking, magaling, bumalik na ulit. Palakpakan po natin ang Diyos. Ganun yung sinasabi ni Joseph. Sabi, you meant evil. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi Joseph sa kanya, yung kasamaan na ginawa niyo sa akin, kayang baguhin ng Lord yan. Amen. Kaya kung may pangit man na sitwasyon, kapatid, kayang baguhin ng Diyos at pagandahin ng Panginoon. Amen. Kayang pagandahin ng Diyos. Sabi, in order to overcome during a time of trial, lahat po tayo nakakaranas niyan. Temptation, lahat tayo. We must focus, kapatid, our attention on God's Word. Pwede kang i-tempt ng kaaway, tuksuhin ng kaaway, pero mag-focus tayo, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Yun nga lang, sometimes, nakakalimutan po natin ang salita ng Diyos. Nakakalimutan natin kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos. Nakakalimot pag dumating na yung problema. Naranasan niyo po yun, yung parang nabalisa ka. Bigla ka na lang parang papaalalahanan ng Lord, teka lang, oo nga, pwede akong mag-pray. Pwede akong mag-ask sa Panginoon. Pwedeng kaya ng Lord ayusin. Kahit yung sira. Kapatid, the Word of God is alive and powerful. Tatandaan mo yan, sinabi ng Diyos sa kanyang salita. His Word is alive and powerful. Sabi mo sa katabi mo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Nakakapagpabago ng buhay. Kaya kung may nangyayari sa loob ng tahanan, kapatid, declare mo yung word ng Lord kasi buhay yan eh. Amen. Yung mga patay, sasabihin mo parang paano na, 50-50 na, magdeklara ka ng salita ng Lord, pwedeng mabuhay. Amen? Kung paano kinreate ng Lord ang mundong ito, let there be light. Yung wala, nagkaroon. Amen? Kaya yung wallet mo, teka, uso pa ba wallet? No?
Ano lang, parang bihira naman. O kaya yung wallet, ang laman na lang. Walang gaanong cash. Puro mga card na. No? Ay, ayun na. Ang mahalaga na daw kasi ngayon, cellphone. Kasi nandun daw yung mga transaction. No, deklarahan mo yung mga bank account nyo. Kapatid, imposible ba? Walang imposible sa Lord. Kung ikaw ay may ATM ka, magdeklara ka. Sino ba yon? Kay Ninya, nangyari sa'yo yung yung credit card mo? Grabe. Parang alam mo yun, yung rep niya, na sinwipe niya, parang nalibre. May nagbayad na. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Kaya ba ng Diyos yun? Kaya ng Panginoon yun? Naalala ko nung ako rin po yung sa Shopee. Shopee ba yun? Lazada ata yun. Nagano ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, orderan ko ng scooter. Eh di nagkuha-kuha ko. Ala, sabi ko, ang laki. Kasi pati si Ezekiel, inanuhan ko nun. Ala, ang laki. Pero alam mo, nagulat ako, paid. Doon dumating yung magkano nga kuya? Ay, hindi po ma'am, bayad na po eh. Ayan po. Ha? Totoo? Eh, ang laki nun, ang dami. Sabi ko, dapat pala, dinagdagan ko. Dapat pala, dinagdagan ko. Pero wala po akong binayaran doon. Yung 3 scooter, wala akong binayaran. Tapos may extra pa akong kuha doon. Kaya ng Lord. Amen. No, may mga testimony na kung saan hindi nagbabayad ng kuryente. Kasi paid na. May supernatural blessing. Kaya ba? Buhay kasi ang salita ng Diyos. Deklara mo. No, encourage kita ulit. I-exercise mo, kapatid. Yung mga bank accounts mo, mga ATM mo, anumang card na yan, yung wallet mo, bawat sisidlan, yung ref. Deklarahan mo, walang imposible sa Lord. Si Lord ang bahala. Because the Word of God, sabi daw po buhay, alive, at makapangyarihan. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kapatid, pag diniklara mo salita ng Diyos, walang masasayang. Amen? Walang sayang. Bakit? Makapangyarihan. Buhay. In John chapter 1 verse 1 to 2, basahin po natin. 1 to 3, fire. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And He was with God in the beginning. Sabi sa pasimula pa, nandun na ang salita. And the Word was with God. Yung salita ay nasa Panginoon, kasama ng Diyos ang salita. And, ito matindi, and the Word was God. Yung mismong salita, si Lord. Kapag dinideklara mo yung Word ng Panginoon, ano dinideklara mo? Si Lord. Amen. Pag ikaw nagdideklara ng Word ng Panginoon, ang dinideklara po natin pala is Word. Kaya yung na-share ko, kapag ikaw ay humihinga, yung breath mo, kasama dyan, yung yod, hey, bow, hey, yung, pastor, yung breath, hey, pag ikaw ay humihinga ka, yung inhale, exhale, isi-share ko nga sa inyo kasi meron pong yung prophet na ipinaliwanag po yan. Pag ikaw ay humihinga, hinihinga mo yung pangalan ng Diyos kasama. Yahweh. Biruin mo, ganun tayo kinreate ng Lord. Amen. Kaya ano ba yung ahas na yung hindi siya nang tutuka yung sawa. Yung spirit ng python spirit. Ganun po siya. No, yung ikaw ay in the spirit, hindi niya i-allow na kung saan ikaw ay maka-declare ng word. Kaya lang minsan, hindi po natin napapansin yan. Na kung saan parang wala na tayong pakialam sa word. O kaya parang nai-ignore na natin yung word ng Panginoon.
Ayun pala, hindi natin alam, meron ng ginagawa si Python Spirit sa atin. Huwag mong hayaan. Declare the word of God. Kasi every time na ikaw ay nagdideklara, ang dinideklara mo, si Lord. Amen. Because the word was God. Kaya yung hinga natin may kaduktong na kung saan si Lord yung hinihinga mo. Amen. Ito nga po sinasabi, no? Ito nga po sinasabi na kung saan pag tayo daw po ay humihinga ng malalim, mas gumaganda daw po yung circulation ng dugo natin, yung ating tibok ng puso, no, yung lungs natin gumaganda kasi na-exercise po siyang na-expand siya. So na-exercise siya. Kaya ugaliin natin huminga ng malalim. Inhale, exhale. Amen. Itinuro nga po ni Pastora Cynthia sa amin yung 7-11. No? Ang ganda pong exercise nun. 7-11. 7 na inhale. 1, 2, 3. Subukan mo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop na konti. Tapos 11 pababa. Tipirin mo. Slowly lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ba parang hindi ganun ka, no? Pero kapag daw po, i-exercise natin, ang ganda po sa lungs natin, sa heart natin. Kapag si Israel, yung parang nahihirapan siyang huminga, pinapagawa ko sa kanya yon. Sabi, the word of God, sabi, was God. He was with God in the beginning. Umpisa pa lang. Amen. That's why the word became flesh. Whenever you ignore the word of God, you are ignoring God Himself. Kapag binaliwala mo ang salita ng Diyos, kapatid, ang ini-ignore mo, sino daw po? Mismo si Lord. Pag hindi mo pinaniniwalaan yung salita ng Diyos, hindi mo na rin pinaniniwalaan si Lord. Because sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya ang hindi mo pinaniniwalaan, mismo si Lord. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. James 1:18, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of His creature. Sabi mo, word of truth. Yan ang salita ng Diyos, kapatid. Ang dami mong pwedeng marinig. Ang dami po natin pwedeng marinig sa kung kani-kaninong tinig, boses. Pero kapatid, yung word ng Panginoon, anong dala-dala? Truth. Sabi mo nga, truth. We need to understand that our lives here on earth is limited. Amen. Yan ang totoo. Kaya kailan ka pa daw maglilingkod sa Lord? Tanungin mo yung katabi mo, kailan ka pa maglilingkod sa Lord, kapatid? Hallelujah. Nung kailan lang, nag-uusap kami sa kainta at kinamusta ko, kamusta na si brother ganito? Biglang kinabukasan, biglang nag-chat, wala na daw. Pinagkikwentuhan lang namin nila Sister Lilia, nila Sister Angie. Nagulat kami. Bigla nung madaling araw, wala na daw. Kailan ka po maglilingkod sa Lord? We were created for eternity. Amen? So we must focus on things that are eternal. Itong ginagawa po natin, paglilingkod natin sa Panginoon, we are walking into eternity. Ang ginagawa po natin, pag tuwing tayo nag-share ng Word of God, kapatid, for eternity yan. Ang tinatanim mo is for eternal. Amen? That's what was the eternal things that we should devote more time to. Kanino daw po at saan ba daw? Sabi po, kapatid, the grass wither and the flower fall, but the word of God will stand forever. Salita lamang ng Panginoon yung sinabing mag-i-stand forever. Mawawala daw po ang lahat, pero sinabi, salita ng Diyos,
mananatili. Amen. Kaya dapat mas nakafocus tayo dun sa pang-eternal. Amen. For eternity. Itong salita ng Diyos in Isaiah chapter 40 verse 8, deklara po natin, 1, 2, 3, fire. The grass wither, the flower fades, but the word of our God stand forever. Palakpakan natin ang Diyos. Mananatili ang salita ng Diyos. Kung naghahanap tayo ng forever, kapatid, itong salita ng Lord ang forever. Amen. Kung kailangan mo at naghahanap ka ng desisyon, naghahanap ka ng plano, kapatid, salita ng Diyos, yan yung pang walang hanggan. Amen. Ang totoo, minsan, yung ginawan mo ng kabutihan, iiwan ka pa. Pwede ka pang makaranas na ikaw ay saktan din. Pero kapatid, salita ng Lord, hindi ka ipapahiya. Tuturuan ka. Tuturuan pa tayong mabago. At ang totoo, nakakapagpabago ng buhay ng isang tao. Kapatid, mananatili ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mananatili ang salita ng Lord. Amen? Sabi, stands forever. We must focus on the Word of God. We must know it. Kailangan alamin mo salita ng Diyos, lalo ngayon. Lalo sa panahon ngayon, kapatid. Ngayon, salamat sa Lord dahil malaya pa po tayo. E paano kung dumating na yung time na sinasabi sa Revelation? We must know and understand the Word of God. Believe on it and, ano daw po? Obey. Sabi mo nga sa katabi mo, obey. Hallelujah. Jesus knew the scripture so well that he could employ it to resist the temptation that the devil was throwing at him. Makikita po natin na alam ni Jesus kung ano yung right word na kanyang idideklara doon sa temptation ng kaaway. That's why we need and we must know and understand the Word of God. Hindi po madali yung sasabihin mo, babasahin mo lang. Di ba? Lalo kapag yung parang babasahin mo lang, talagang wala kang maiintindihan eh. Pero ask the Holy Spirit na ituro sa'yo yung salita ng Diyos, ituro sa'yo ano yung sinasabi ng salita ng Lord. Etong mga ilang gabi po, si Ahava, madalas nagpapa-audio Bible. Mami, I want to hear the Bible, ganyan. Sabi ko, nawiwili siya sa ganon, gabi-gabi na parang papakinggan po niya yung Bible. Siyempre, hindi pa siya ganon marunong magbasa. Pero yung sabi ko, yung desire niyang ganon na makarinig na ng word ng Panginoon. Every time na pinapakinggan niya, sabi ko, Lord, in Jesus' name, itatanim mo po sa kanyang puso iyan. Lagi po siya nagpapagano, Mami, audio Bible. Kapatid, napakahalaga ngayon ang salita ng Diyos. At dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Lalo na ang kaaway, andyan. Ilalayo tayo at may temptation ng kaaway, may testing. Pero kung ang Lord, ang salita ng Panginoon ay nasa sayo, kapatid, di ka basta-basta bibigay. Amen? Makikita mo na kaya mong manatili kasi alam mo yung salita ng Lord. Alam mo yung purpose, alam mo yung plano ng Lord. Alam mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi po madali yung sasabihin natin ganitong setup natin. Tama? Kung pwede kasi nung nasa Angono po tayo, parang komportable tayo. Tama po? Parang andaling pumunta sa church, andyan lang. Yung iba sa atin, lalakad lang, andyan lang. Pero itong ginagawa natin to, hindi madali. Tama? Hindi po madali. Parang naalala ko, nung nasa Kainta tayo kahapon, dala po natin yung tangke. Yung sabi ko, iwan na natin dyan. Hindi, dadalhin daw para pwedeng gamitin. Kaya inuwi pa rin yun. Pero hindi po madali yung setup natin ngayon. Pero salamat sa Lord, nananatili ka. Amen. Hindi po madali yun. Tapos aakyat pa tayo ng ganito. Hindi madali. Amen. Pero sasabihin ko sa iyo, nakikita yan ng Lord.
nakikita ng Panginoon. Si Lord ang bahala sa'yo. Amen. Si Lord ang bahala mag-reward sa'yo. Palakpakan natin ang Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, may reward ka sa Lord. Hallelujah! Thank you po, Lord. May iba sa atin, may baby pa, may anak, may babying malaki. Huwag kayong mag-alala. Doble naman kayo. Hallelujah! Pero salamat sa Lord, itong mga mag-couple na ito, sa Kainta, nandun din po sila. Hindi madali. Pero may grace ang Lord, may biyaya ang Diyos. Kaya, kumbaga parang wala tayong karapatan magreklamo. Kung yung iba nga nakakaya po nila, mas may edad pa sa atin, parang yung mga taga-Kainta. Kung kumilos, parang, kala mo lang, mga 28 o 25 years old. Parang wala tayong, karapatan magreklamo kasi grabe po Pero mabuti ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang ating Panginoon. Mabuti ang ating Diyos. Sabi, he trusted in God and stood on the authority of His word. If you believe and trust in the Word of God, you allow it to work and to manifest in your life. Hayaan mo kumilos yung Word sa buhay mo. Not doing and making decisions on your own. But you allow the Word to work. Na-share ko to noon. Allow the Word to work. Hayaan mo kumilos yung Word sa buhay mo. Amen. Kasi the more nakalooban natin yung nasusunod, napipigilan po yung word ng Lord. Napipigilan yung pangako, yung kapangyarihan ng word ng Lord. Kasi, ura-urada tayo, kilos tayo ng kilos sa sarili po nating desisyon, sarili nating plano. Kaya yung kapangyarihan ng word, nadidelay, nalilate. Na ang totoo, hindi naman nalilate. Paano nangyayari, hindi nangyayari? Gumagawa tayo ng sarili natin. Kumikilos tayo ng sarili po natin. Tapos kapag may nangyari o nag-fail, bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit kala ko ba sabi ng Lord ganito, ganyan? Inuna mo kung ano yung gusto mo. Naunawaan po natin, ito yung word ng Lord. Pero inuunahan natin ang sarili natin. Kaya imbis na maranasan mo sana yung kapangyarihan ng word ng Lord, hindi nararanasan. Kasi inuunahan natin. Allow it to become flesh. Allow the word to work. Don't just read the word, let it manifest. Amen? The word must be alive in your life. Hayaan mo na mag-manifest ng word ng Lord. Huwag mo lang basahin ang basahin. Unawain mo, ask the Lord. Hayaan mo, kumilos, makita mo yung salita ng Diyos nangyayari sa buhay mo. The word must be alive. Dapat maging buhay sa ating buhay. Matthew 4, basahin po natin. 1, 2, 3, 5. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell the stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Kaya hindi lamang sa tinapay, sa pagkain pisikal, pwede kang mabuhay. Amen. Because, kapatid, kinreate tayo ng Lord na tripartite. Spirit, soul, and body. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan natin salita ng Panginoon. The Word of God is enough to fear and defeat the enemy. Gusto mong matalo, mawasak ang gawa ng kaaway? Kapatid, saan natatakot ang kaaway? Sa salita ng Diyos. Saan umiiwas ang kaaway? Sa salita ng Diyos. Anong dahilan para lumayo ang kaaway sa iyo? Sa salita ng Diyos.
Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mismo yung salita ng Diyos. Makapangyarihan dahil yun ang Panginoon. Then the devil left him. Ito maganda. Yung sinabi sa verse na pagkasabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Anong nangyaring sumunod? Then, the devil left him. Yung kaaway na ang umalis. Yung demonyo na ang umalis. Hindi ko kaya yan. Alis na tayo dyan. No? Yung kaaway na ang umalis. Hindi ka ba malayuan ng kaaway? At paulit-ulit na lang, may ginagawa ang kaaway sa iyo. Gusto mo bang mag-left the group ang kaaway? Declare His Word, the Word of God. Declare the Word of God. Ulit-ulitin mo, ideklara mo salita ng Diyos. Right word, right promises na nasa salita ng Diyos, kapatid, ideklara mo. Sabi, then the devil left him. Yung kaaway na mismo yung umalis. Alis na tayo dyan. Hindi natin kaya yan. And angels came and attended him. Ito maganda. Hindi ka pababayaan ng Diyos. 40 days, 40 nights, fasting si Jesus. Fasting na nga, tinempa, may testing pa. Pero, yung salita ng Lord ang nagpalayo at nagpalayas sa kaaway. And after that, kapatid, may mga anghel, inutusan ng Lord. Tinulungan siya. Kapatid, ako po'y naniniwala na hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga niyang ibigay yung kanyang buong buhay sa atin, sacrifice, pinako sa krus. Gasino yung mga challenges na nararanasan mo. Amen. Ano makakapagpaiwas sa kaaway? Makakapagpalayo sa kaaway? Makakapagpatalo, defeat sa kaaway? The Word of God. Amen. Like our God, like our Lord Jesus Christ, you must do the same. Amen. When you look to your Savior Jesus Christ and lean on the Word of God, the victory is yours. Sabi mo sa katabi mo, the victory is yours. Amen. Tayo po tayong lahat. Pwede ba magdeklarahan tayo sa isa't isa? Sabi mo lang sa kanya, the victory is yours. The victory is yours. Through His Word, through His powerful Word. Yan yung nakakapagbigay sa atin ng victory, kapatid. Maraming pwedeng kilusan ng kaaway, gawin ng kaaway sa pamilya mo, sa buhay mo. Pero katulad na nangyari, sinabi ni Jesus, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the Word of God. Kaya yung kaaway, sabi, the devil left him. Yung kaaway na ang umalis, yung kaaway na ang lumayo, natakot na at alam niya nang talo na siya sa salita ng Diyos. Lord, sa oras na ito, kung kami po'y nagkulang sa inyong salita, patawarin niyo po kami. Kung kami po, Panginoon, maraming beses na nakalimutan, kinalimutan, inignore ang iyong salita, Lord, yung mga pangako mo sa amin, forgive us. Restore us, O Lord God. Ibalik niyo po kaming muli sa inyong salita. At ibinabalik po namin, inaalaw namin yung aming sarili na mabalik po muli sa inyong salita, Lord God. We need your word, Lord. We need you, Lord God. We pray in the name of Jesus na ang aming puso, aming isipan, mapuno ng inyong salita, Lord. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa inyong pag-ibig, Lord God. Thank you po, Lord. Thank you for your word. Thank you for your powerful word, O Lord God, that transforms lives.
Thank you po. We love you, Lord God.